yun, good evening mga katambay, good day all. At medyo ma-okay na ang aking pakiramdam, yung aking puso. Hindi ko masasabi kung talagang okay na. So yun, ang petsang pala natin ngayon ay January 31, 2025. Yan, sa oras na alas 4 ng hapon. So yun, nagsamsam ako, hindi ko na naipakita sa vlog. So yun, dalawang tumpok yan. Ito, tsaka ayun. Yan. So yun, tiklop muna ako. So yun, UP muna ako. Baba ko muna itong stand para makita nyo yung pagyuyupi ko ng mga damit. So itong paloob, bawal kunan sa camera to. So mamaya ko na i-yupiin yan. Ihuhuli ko yan kasi ayokong ipakita sa vlog yung mga pangloob ko. Yung isang kasamaan ko kasi nag-vlog pangloob. Ewan ko kung ano nangyari. Hindi na daw nagana yung YouTube niya. So ako, sa takot ko, hindi ko na rin pinapakita yung pangloob na tinitiklop ko. So ayun. Lesson sa akin yun, yung sa about nangyari doon sa kaibigan ko na dating vlogger na ngayon naging siya, businessman na siya. So yun, pasensya nyo na yung medyo maingay sa taas. At yung kapatid ko ay naglalaro. So normal lang yan sa mga gamer, sa mga streamer. Normal lang sa kanila yan.
konti lang naman to yung sinamsam ko. Kasi yung iba, nakatabi na doon sa loob. Yan. So, nakatabi na dyan sa loob ng cabinet. So, yun. Tuloy ang pagtiklop. Yun nga pala, nakalimutan kong i-share sa inyo sa mga vlogs ko. Ngayon ko lang ito ma-share sa vlog ko na to. Isa tagal-tagal ko na nagbablog. Ngayon ko lang ma-share to sa inyo. Na nung ano ba yan? November or October. Basta may video ko yun nung yung may video ko yun nung nabinyagan ako sa Born Again. May video ko nun. Nagkakabiruan pa nga yun na bakit saglit lang. Palabiro kasi yun yung mga kasamahan namin. Ako din naman, minsan, palabiro. Kaya, nasasakyan ko sila. Yun nakakatuwa sa mga taong ganun na yun ang nakakatawa sa mga taong ganun na palabiro. Doon ako natutuwa. So yun, sinabi ko nga doon sa hindi ko na sinalita sa bibig, inisip ko na lang nung dinadasalan ako ni pastor na ilulubog na ako sa tubig. Dinasal ko yung sa akin, lalo na sa akin. Pangalawa, sa pamilya ko. Yan. Nung nilulubog ako sa tubig at dinadasalan ako ni pastor, dinadasalan ko rin sarili ko, pamilya ko, kaibigan ko, mga kasamaan ko, and then yung mga ka-churchmate ko. Nung nagulat na lang ako, nung inahon na ako sa tubig, may naramdaman ako na spiritual na nag-ano sa akin, kumbaga nalulubog na ako sa mga paa ko, nalulubog na sa buhangin eh. Dahil sa lambot ng buhangin sa ilalim ng tubig eh. So,
So yun, sabi ng mga kasamang ko, baka kumunoyin daw yun. So, hindi ko alam. At nung nagulat ako, nung inahon ako sa tubig, unti-unti akong inaangat. Unti-unti akong gumagaang. Gulat ako, pero hindi ko pinahalata na nagulat ako. So yun, pasensya na nyo na lang. So yun, yun lang ang na-share ko sa kahaba-haba ng pagbablog ko ay hindi ko na-share yun kahit minsan. Ngayon pa lang. Nung simulang nabinyagan ako ang born again, hanggang ngayon, magaang ang pakiramdam ko. Kahit yung mga negatibo na nangyari sa akin, kaya pansin nyo minsan, kahit gano pagsubok na dumating sa akin, madali ko na nalalagpasan. Dahil nga doon sa tinatawag na spiritual movement. So yun, alam ko, ginagabayan ako ng Panginoon Diyos sa mga negative na dumadating sa akin, sa pamilya ko, especially sa magulang ko. Ang daming negative na hindi ko na pwedeng sabihin dito sa vlog. Basta ako, tuwing gabi, dinadasal ko na lang sa Panginoon na sana gabayan ako, pati family ko, mga parents ko. So, ayun. At sabi nga nila, sabi ng mga kapitbahay ko, yung mga bagong lipat, dami na kasi din dito bagong lipat. Lalo na mga kaibigan kong mas matatanda pa sa tatay ko. Ganun kasi ako eh. May yung mga kaibigan ng tatay ko, nagiging kaibigan ko na rin. Siguro pinagkakatiwalaan nila ako. Kaya nakakasalamuha na ako sa kanila. Pagka hindi sa inom pagka umiinom sila at inaaya nila ako, pinipilit nila ako, sige, isang shot lang. Pero sabi ko, isang shot tama na. At kayo, huwag kayo masyadong magpakalasing, sabi ko. Sabi ko, naghihintay pa po yung mga anak nyo, kakaasawa nyo. Kaya,
huwag kayong masyadong magpakalasing. Umuo naman sila sa akin. Sabi nga ng isang kabro ko sa church, narinig niya. Kasama siya dun sa kwentuhan namin. Pero hindi siya umiinom. Nagkakape lang siya. Narinig ko, alam nyo si Conan, malawak ang pangunawa nito. Mabait tong tao. Nakakaintindi to sa lahat ng bagay. So, nakakataba lang ng puso. Ganun yung marinig ko. So, yun. Tapos na ako pala magtiklop. And then, eto na naman ang challenge sa akin. Yung baba na yan ng drawer. Ay, baba na yan ng cabinet. Yan ang challenge sa akin. So, yun. Ilagay ko na muna yung mga shot. Ito, pinaka main challenge sa akin. Kaya kung may makikita akong kahoy dyan, gagawa ako. Ito pala yung papel ko, importante. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung para saan yan. At kung ano yan. Naswerte mo, pinagpina mo ba? Hindi pa sa pinagdaan ito. So yun. Ano kasi to? Yung papeles na to, napaka-importante. Pero yung original nandun sa taguan ko. Yan, Xerox na lang yan. May binabalak kasi ko kaya ko napa-Xerox ng mga papeles. Pati passport ko, Wala nga rin dyan. pina-Xerox ko na. May balak kasi ko, hindi ko muna masasabi kung ano yung balak ko. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag-UUP ko na Nakakaroon na nakakaroon na lang. panloob ko. So, masyadong private na yun. At baka magulat na lang ako isang araw. May problema na ako sa akin whitey. So, never ko gagawin yun. Ikakapahamak ng channel. Baby buhaya lang. So, ayun. At tuloy natin ituloy ko yung kwento na total tapos naman na ako mag-UP. Tuloy ko yung kwento about sa yun nga, naramdaman ko yung naangat na ako ng mga kasamaan ko sa tubig tsaka ni Pastor. Naramdam ko na gumagaan ako.
ang bigat ko na yun. Gumagaan ako. Kaya kanina kinukuha yung XTB. Pag angat ko, gumagaan ako. Tapos, yung yung nakalubog ko mga paa sa lupa, nakayapak lang kasi ko nun. So, unti-unti na umaano yung paa ko. Kumbaga, unti-unti na lumalabas mga daliri ng paa ko. Pinapalaw ka kasama sa inyo. Parang, ewan ko hindi ko ma-explain. Parang binubuhat ako ng Panginoon Diyos paangat. Kaya siguro nararamdaman ko yun. Tinanong ko naman yung mga kasamaan ko kung may bumuhat ba sa akin. Wala daw. Wala. So, sabi nga ng isang kasama namin, baka inalalayan ka ng Panginoon. Sabi sa akin. Kasi bagong blessing ka. Sabi sa akin. So ako nangitin yun. Gumaang pakiramdam ko hanggang sa nakauwi na kami ng cottage namin, ng kubo namin. Kasi malayo yung pinagdarausan ng blessing sa cottage namin. Siguro mga mga 20 meters to 30 meters. Ganun kalayo. Nahihilo lang ako. So, yun. Dalawa yun eh. Dagat tsaka ilog. Doon kami sa may ilog para hindi malakas ang bayo ng wave ng tubig. Kasi sa pinunta namin maalon. Sa may yun, San Antonio, Zambales. So, doon kami pumunta. Maalon nung nakarating kami. So, yun. Nung pag-uwi namin sa cottage namin, ang gaang ng pakiramdam ko. Simula nun, yung mga negatibong dumarating sa akin, hanggang ngayon, hanggang kahapon, puro negatibo. Napansin nyo sa vlog kong huli, ay sa vlog ko kahapon yata yun o isang araw. Umiiyak ako. Dinadaan ko na lang sa iyak, konting iyak, tapos okay na. Kasi, alam ko, yung buhay ko, nasa Panginoon na. Kaya, siguro, sa mga hamon ng buhay, hindi ako gumagante. Kahit ano bang iba tong problema sa akin, suliranin sa akin, at physically sa akin, basically, mentally, hindi ako gumagante, iniiyak ko lang.
lapit. Kasi, alam ko, pagka gumante ko, mawawala na ako sa Panginoong Diyos. Nagkasikas ng heart namin. Representative. So, yun. Ang tagal na neto bago ko naikwento dito. Pasensya na naputol 2 beses. So eto naputol na naman. So hindi kasi na mapupuno na tong storage ko. So yun. Ano ba to? Nung pagka-uwi namin, galing San Antonio, Zambales, Yung cleaner ko. ang gaang pa rin ng pakiramdam ko. Kahit anong traffic namin, hindi na ako naaasar dati. Konting traffic namin, busit na busit ako. Ngayon, konting traffic lang namin, hindi na. Kasi, alam ko sa sarili ko, na-bless ako. At sa mga, ano ba ito, sa mga nababato ng mga sa akin, negative sa akin, hindi ko na binabawian. Bagkos, konting iyak lang, and then, okay na. Kasi kung gagante ako, kung magwawala ako, sana ako pupulutin. Aalisin ako sa Panginoon. Aalisin ako pagka yun ang ginawa ko. Tsaka wala na sa isip ko ang gumante. Wala na. Nasa puso ko na lang magpatawad. Kahit ano pang ibato sa'yo na negatibo, salita man, physical, basta nasa loob mo na ang Panginoon Diyos, hindi mo na maiisip na gumante pa. So yun. Dito ko na lang tapos na yung kwento natin na yun about sa San Antonio, Zambales. So yun, dito na rin ako magpapaalam. Hanggang sa next vlog na lang uli. Tapos na ang aking tinutupi. Para lang sa mga pangloob. Off cam ko na tutupiin to. So yun. Abang-abang na lang sa next vlog. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.